Executive Director mismo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Sir Renato Paraiso. Good morning po sir, si Zander po ito at si Angel. Good morning po. Magandang umaga, Sandro and Angel. No? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa programa. Opo, Yusek Aboy. Opo. Yes, po. Una ho sa lahat para po dun sa kagaya namin na hindi naman ho ito naabutan. Ano ho ba itong Roblox? Hindi ko rin naman inabutan yung Pare-pareho pala tayo. Pero, Bilang nalaman ko yung eksperto. anak ko, sa mga pamangking ko. So, when this particular news came up na may na-rescue ang ating ACG na mga bata na na-recruit sa Roblox. So, I began researching at nagtanong ako sa anak ko kasi yung anak ko, fan ng Roblox. Pero nakita ko rin sa kanya yung pagbabago ng ugali niya, nagiging more aggressive, nagiging palasagot. So, when I looked at the game, pero pag nag-login ka sa kanya, may base game kasi siya para sa Lego. Tapos, yung mga developers pwedeng gumawa ng sariling game. Even yung mga members o yung mga sumasal doon, pwedeng gumawa ng sarili nilang game and sarili nilang world doon sa loob ng Roblox. Oh. Nakita natin, medyo mababa yung nila, yung KYC nila, no? Anyone can register. In fact, our friend, yung editor ng isang dyaryo, went into the platform, nag-register siya as a 7-year-old. Nakapasok siya as a 7-year-old. Tapos nakakausap niya yung mga ganun ding mga edad. At tapos, yung mga laro na mga 7 years old, kung makikita niyo mature content, no? Yung mga sexual activities, as in literal na sexual activities. Then when we go further, nakita namin there's a messaging platform na nagagamit ng mga iba't ibang mga cybercriminals like drug traffickers at mga arms dealers at mas nakakatagot yung mga pedophiles, child molesters at saka yung mga child abusers na nagkakaroon ng opportunity for child sexual exploitation at saka child pornography. Opo, sir, curious lang ako. Kanina kasi nabanggit mo yung anak mo ba or pamangkin mo ang sinasabi mo kanina na parang medyo nag-iba yung kanyang ugali. Tapos parang mainitin yung ulo. Ano po yung, ito po ay dahil dun sa laro? Because nagbababad sila doon at saka yung influence ng mga nakakausap nila doon. At kung hindi natin na-monitor, ang nakakausap nila puro estranghero, yung mga iba lahi. At gaya nung mga nahuli ng Philippine National Police natin, yung mga talagang extremist na nagtuturo sa mga bata na mag-commit ng violence na in this particular case, isang school shooting. Tinuturuan nila paano gumawa ng bomba, ano yung mga equipment na gagawin nila, saan makakuha ng mga baril. So, it's really dangerous when it comes to that, yung hindi ma-regulate yung chat function niya na ang mga nakakausap lang by invite lang. So there's a lot of improvement that needs to be done at saka lalong-lalo na yung KYC. Yun nga yung example ko na lang kanina, yung kaibigan natin na nakapag-register sa 7-year-old at nakakausap niya yung mga 7-year-old. Imagine if that was a pedophile. Opo, so ibig sabihin pwede pala makipag-usap dyan po sa game. Habang naglalaro ka, pwede ka mag-interact sa iba pang players, tama po ba? Tama, Angel, no? Ay nakakapag-interact at kung hindi nga namomonitor ng magulang, kung sino-sino na lang nakakapasok dyan at talagang they prey on our children. Okay, so doon na ho pumapasok yun hong danger ng mga pedophile, yung mga ganun ho, sir. Tama ho, yung chat function na. Iba pa yan, yung sa pinag-usapan natin sa kanina na the game itself, yung mga nag-developers yan, create games for kids na mature yung content. Like kung i-viber ko sa inyo yung mga images na na-capture namin. Paano ho? Opo, paano ho yun? Yun nga, we can attribute that doon sa function ng game na pwede ka mag-develop without restriction. Dapat sasabihin ko sana, if makakausap ko si Roblox, no? Sabihin ko, pag ganito, pag under 18, bawal ka mag-create or bawal ka mag-create ng, dapat nga talaga, all throughout, kasi it's a game eh. Yes. Talagang ang hinihikayat mo dyan, yung mga bata eh. Dapat bawal ka mag-create ng mature content or mature function, yung mature scenes dyan sa even yung violent content, bawal din dapat dyan eh. Okay, opo. Yung binabanggit niyo po na mature content kasi nai-imagine ho namin yung laro parang barilan po Barilan, patayan. So yung mature content, pwede ho bang gumawa ng character na makikipagtalik sa isa pang character? Tama, Sander, kasi siya parang role-playing game siya, RPG siya eh. Oh. So, yun yung in fact, yun yung mga na-capture natin na scenes na
available for 7-year-old children. Ayun Grabe. nga. Okay. Pero ito ang tanong, Yusek. Kung existing na siya ngayon, kaya pa bang iban? Kasi ang dami na naglalaro pala niyan di ba? Sa mga kabataan. Yan ang number 1 na palagi nilang nilalaro. Alam mo, Angel, maraming nagbe-message sa akin. May mga message request sa akin. Sa aking personal na Facebook page at makiging sa yung official page ko, no? Talaga yung mga magulang, nagpapasalamat at talagang hinihikayat tayo ng iba na even yung mga sikat na media personalities natin talagang nag-reach out na really consider and push through with the ban. Kami naman ako naman sa pamilya ko, ang galit na galit sa akin yung mga pamangking ko tsaka yung anak ko. At sabi nga ng pamangking ko, magpapalit na daw siya ng apelyido dahil alam daw ng mga klase niya, ako daw yung nagpapaban sa Roblox. So, yun yung natin, binabalance natin. But we have to make our children understand that we are doing it to protect them and their well-being kasi hindi tama na at their age na they be exposed to this content. So, kung ang sagot do sa tanong ni Angel kung kaya pa bang iban, I talked with me and the Commissioner Ella of the NTC tsaka si Depcom Andy ng NTC, nakipag-usap sa mga telcos. We were assured that once we order the ban, it would be banned, hindi ka na makaka-access. Kahit andyan yung application mo, yung base game na rin malaro mo, hindi ka na makakapag-online, hindi ka na makakapag-chat, hindi na makakapunta doon sa ibang mga created games ng Roblox. Opo. Ang next question, Yusek, meron bang legal na batayan para po iban po ito totally o meron po ba sa ating umiiral na batas na susuporta dito po sa panukala ng total ban o kailangan pa po ng bagong batas? Marami na. Hitik na tayo sa mga batas regarding the protection of children. Andyan ang child abuse law natin. Andyan ang USAID laws natin. Andyan ang 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012 natin. So marami na tayong batas para gawing batayan, para iban itong mga dangerous applications na to. Lalong-lalo na kapag kabataan na natin ang pinag-uusapan. Attorney Aboy, kung halimbawa po na option hindi po iban, kumbaga alisin lang po yung role-playing function nun, pwede ho bang ganon? Hindi kakayanin ng gobyerno. Kailangan ang gagawin natin, makipag-usap mismo doon sa platform kasi sila lang ang may control doon sa platform. Like, just in any other platform, halimbawa, mga social media platforms natin, hindi natin pwede government on its own or yung mga regulators natin on its own, take down yung mga post. Kailangan kakausapin mo yung mga platforms tapos sila magti-take down kasi kontrolado nila yung sarili ng platform. Wala tayong control doon. Ang kontrolado natin, kung makikita natin yung platform nila dito sa Pilipinas or ibaba natin sila. Mm-hmm. At saka yun nga, Yusek, sa kasakaling ipatupad yan, iban na, ang Pilipino, pag sinabing iban, gagawa at gagawa ng paraan. Diba? Para makalusot. Makalusot lang, diba? Oo. Ang sa amin naman, make it so hard for them yung user experience, mawala na ng gana. At saka hindi naman lahat kaya yung mga, alam ko yung sabi yung mga workarounds tungkol dyan sa mga bans na yan kasi geofencing lang yan Pero we would make the user experience so horrible, so tedious na mawawala na silang gana. At saka sobra yung cost pag nila yan, pag gagawin nila yung mga workarounds na yan. Opo. Sir, baka lang po gusto niyo pong sumagot ng ating mga text line. Meron ho ditong text po, wala pong pangalan. May kakilala po ako na 2 anak na naglalaro ng Roblox. Hindi naman daw po nagiging aggressive yung mga bata. Hindi po ba dapat mga magulang din ang responsable? Tama ho. Dapat, ang pangunahin ho talaga dyan is yung parental guidance natin, yung parental authority natin over our children. However, pag halimbawa yan na, yung halimbawa sa gana ng CICC, I'm speaking now not as a parent but as a public servant, Pag halimbawa, ang pinag-uusapan nila ay lumalabag na sa batas, halimbawa yung child abuse law natin, ang USAID laws natin, ang Cybercrime Prevention Act of 2012 natin, yan ang nilalabag. Diyan napapasok ko ang pamahalaan. Pero tama rin na ang pakunahing responsibilidad talaga, kasi ang pinag-usapan lang natin, Roblox May iba pa dyan ng mga games na may mga violent content, mature contents. Kung halimbawa, magulang naman mismo yung bumibili ng games para sa kanila, talagang kailangan din na papikin natin yung mga magulang at sabihin na, government can only do so much. Opo. Ito pa, may isa pa po tayong tanong, Yusek. Ang sinasabi, sa ibang bansa daw, especially sa US, mas marami daw po ang reklamo hinggil dito sa Roblox, pero hindi naman daw po ito naiban. Iba naman, tama sa US, the states,
several states already in the US have filed suits against Roblox. Ang problema ho dito sa atin, wala ho dito ang roadblocks. Wala ho tayong, even if we sue them, wala tayong papadala ng sampina, wala tayong papaapirin sa korte, wala tayong pagbabayarin ng multa. So, ang option ho ng ating Philippine government, and the immediate intervention is really to ban the platform until and when they decide to come here to the Philippines, place themselves under our jurisdiction at saka pag halimbawa makipag-usap sila to work with government for stricter regulations, stricter safeguards for our children. Opo. Isa pa hong tanong, kung ibaban po, kung ibaban siya, bakit hindi iban yung mga mas violent na games? Para saan pa raw po yung mga classification of games like yung ESRB ratings o ratings po for everyone to mature games ang classification? Well, like I said, yan, tama yung i-relate ko sa unang comment, ano. Tama, dapat sa sa mga magulang yan. Pero halimbawa nga, these games already prey on our children. Kaya nga yung dalawang classification kanina, yung the game itself at saka yung dangers na it poses for child exploitation, child pornography, saka yung mga violent yung mga child function nila. Yun yung distinction nun eh. If a game requires government intervention, we would intervene. Pero pag halimbawa ito, yung mga sinasabi niya bakit hindi iban yung ibang games, di ba parang may classification nga yan. Una-una dapat ang nagre-regulate niyan yung magulang, wag mong bilan yung anak mo. Di ba? And second, Correct. Yung mga nagbebenta ng laro, dapat hindi pinagbibilan yung mga minors because of the classification. Okay. Ano naman po, Yusek, ang magiging epekto kung sakasakali po na iban po ito doon sa mga kabataan na gumagamit o naglalaro ng Roblox para po sa entertainment at learning lamang kung may natututunan? Angel, dalawang sektor ang magkalaban dyan. Una, yung sa hari ng mga gumagamit na kabataan, Talagang sasabihin nila na, ano na gagawin namin, tatambay na lang kami, di ba? Pero sa sektor naman ng mga gulang, malaki rin yung boses nila na sasabi na, maybe it's time na pagkaliba nawala yan, magkakaroon ulit ng social interaction yung mga anak nila, kung sino kang mag-anak nila. Because yung nawawala siguro because of yung mga sobrang pagbabad sa mga online platforms eh. Your whole social personality or your whole social life depends on everything online. Parang ang mga friends mo online na hindi mo nakakaharap. Yung time mo na paglaro, imbis na physical physical activities ang ginagawa mo, ang na-exercise na yung daliri mo. Diba, parang yun yung sagot siguro dyan na there are pros and cons, but I think the pros outweigh the cons in this particular case. Opo. Kailan po maglalabas po ng desisyon ng gobyerno kung ito po ay ibaban o i-regulate lamang? So nung nag-usap po kami at ng NTC at saka mga telcos kahapon at nakausap po si Secretary Henry Aguda kahapon. Opo. After that meeting, ang plano ko talaga is April 3, yung Good Friday natin kasi yun din yung deadline. And second, baka naman pag ginawa ko yun, mas makausap ng mga magulang at makapag-spend ng quality time sa mga kamag-anak during the Holy Week vacation. However, kagabi lang din, na-receive na namin yung sulat ng Roblox na they'll be flying here on April 7, 8, and 9. Oh. So, I'm still weighing yung sulat nila, ano yung guarantees that in the interim, ano yung mga safeguards na pwede nila ipatupad and if those guarantees are already being implemented. Opo, Yusek, sakasakali na mamaban po ito, meron po ba kayong rekomendasyon doon sa mga alternatibo na mga platform na mairekomenda dito po sa ating mga kabataan? Angel, ang alternatibo ko talaga, go back to human interaction. Yun yung nawawala siguro, yung ang kausapin natin, yung mga kaklase natin, ang mga kausapin natin, mga kapitbahay natin. Kung kailan naman dumami yung mga kapitbahay natin, doon naman tayo hindi nagkita-kita. Yun yung alternative nun eh. Diba? So, again, I think, like I said, the pros outweigh the cons here because siguro yung generation na pinagkalakihan natin is tayo nag-uusap, tayo yung magkakakilala, hindi kita nakilala online, hindi kita nakausap online lang, diba? So, I think that's the best alternative and that's the best thing that government can do for the parents. And from there, parents should really be responsible enough na gabayan yung mga anak nila. Opo. Ano po ang sasagot nyo dito hinggil po sa pagsikil sa digital freedom daw po ng ating mga kabataan, Yusek? So, like any other freedoms, they are not absolute.
government steps in when there are laws broken, and when you overstep yung mga rights nyo, overstep on other people's rights. So yun yung sagot natin dyan. It's a valid exercise of the rights and the powers of government to protect the citizenry of the country. Opo. Meron din hong panukala sa Senado na imbestigahan. Ano ho ang magiging response po ng CICC dito, sir? We would actively participate po. We would gladly share yung mga findings natin with regards to platforms, and maybe with regards to a holistic approach, pati na yung ibang mga platforms gaya ng sinabi kanina na bakit roadblocks lang ang tinitingnan. Hindi po. Tinitingnan natin yung ibang mga platforms din na nag-create ng danger. Even kahit mga kaibigan natin to, even mga social media platforms when it comes to yung mga contents na ganito that are available for the consumption of everyone. Roblox lang daw po ba ang balak po iban o may iba pa Meron pong pang mga iba. laro tulad po ng Call of Duty at iba pa po? Yung Call of Duty kasi, parang ano yan again, from ako rin naman, naglalaro ako ng mga games, pag binibili yan sa mga stores, lalo na doon sa pinagbibilihan ko na hindi sila nagbebenta sa bata. So, responsible, pumili ako, I make sure that my son isn't able to play that game unless parang halimbawa yung mga games na approve lang para sa edad niya, at saka ginagabayan ko siya na ito laro lang to at this is not this is not real life. This is for you to experience what these characters are experiencing during this setting, during this time. Ganun no dapat eh. So it's not really an absolute ban on all games containing yung mga ganito, but ito kasi open yung platform eh. So we're really, kaya nga pag nakausap namin sila, ang talagang panukala namin, strengthen the safeguards for children, strengthen yung pag-age verification nila. So yun lang din naman ang hinahabol namin sa Roblox. Okay, dito sa ilalim kayo sa jurisdiction ng aming mga batas, at saka magtulungan tayo para maprotektahan ang aming mga kabataan. Opo. Siguro po last question na lamang po mula po sa ating listeners. Although ang violence naman po sa children, yung pagiging aggressive ng mga bata, hindi naman po ma-relate to just one factor, di ba po? Yung Tama. games lang. Ang question po dito, ano ho ba ang dapat gawin ng mga magulang kung nagiging aggressive na po ang kanilang mga anak? Siguro po ito ay payo po bilang isang eksperto po sa cyberspace at isang magulang din po. So, ako ang ginagawa ko sa anak ko, I try to limit his game time. Although nagtatalo na kami tungkol dyan kasi 13 na yung anak ko eh. But again, as much as possible, me and his mom would try na tinitingnan once in a while na kung ano yung mga laro na nilalaro niya, if it's violent. Tapos we try to guide him and explain to him. Tapos pag halimbawa pinagbabawalan namin, we try to explain bakit namin siya pinagbabawal. For example, hindi pa ngayon because of her age. Pero sabi ko nga, para rin mag-mature yung pag-iisip ng bata. And ang pinaka-importante, monitor kung sino yung mga nakakausap nila online. Right. Yun yung pinaka-delikado eh. Kasi again, if you are able to take out that chat function do sa game, mas maganda siguro na may pag underage yung bata, yung parent ang may control do sa chat function ng game. Although sabi ko nga, na Google na at na YouTube na lahat yung mga workarounds yan. So andun pa rin yung pag-continuously monitoring and paggagabay sa ating mga anak. Okay, with Opo. that, maraming salamat po, Yusek, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Madami po kaming natutunan, gayon din po yung ating mga listeners. Maraming Thank you po. salamat. Maraming salamat, Angel, Sander. Good morning po. Maraming salamat po kay Undersecretary Attorney Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.